This time, I will discuss about finding the ultimate moment capacity, which is denoted as phi-mn, with known AS or the tension still area, and given din yung size ng beam natin. So, ano ba yung steps to solve for the moment capacity nung beam natin? So, dito yung step 1 natin is solve for the value of rho and rho sub B. So, ano ba ito si rho? Sabi dito, siya daw ay si still ratio. Ano ba yung formula to get this still ratio? So, ratio lang nga siya nung area ng steel versus nung sa size nung beam natin, which is yung width niya and then the effective depth. How about naman si rho balance? Pag sinabing rho balance, ito yung balanced steel ratio. Yung, 'di ba may design condition tayo na balance o under-reinforce and over-reinforce. So, nabanggit ko din doon na kapag sa balance condition, ang dinidesign mo siya na simultaneously ma-attain ni concrete yung maximum usable strain niya na 0.003, and then si steel din naman is yung ma-attain niya yung strain wherein na-reach niya yung yield strength niya. Ibig sabihin mag-yield siya. So, sa design na to, sabay mo siyang pinapa-yield. Mag-yield si steel and then marireach ni concrete si 0.003. So, yun yung balanced condition. So, mamaya, ipakita ko sa inyo kung paano isosolve yung value ni rho balance. So, dito, kapag meron na tayong value ng rho and then rho sub B, i-compare lang natin siya. So, kapag daw si rho is less than or equal to rho balance, meaning yung steel natin is mag-yield. So, ibig sabihin, na-conclude na natin na nag-yield nga si steel. So, ang next step natin is i-compute daw natin yung value ng A and C using T equals C. Summation ng forces horizontal. And then, base doon sa T equals C, makakuha mo nga si value ng A and C. Wherein, yung A and C is related naman kay Fs or the actual stress ni steel. So, meron ka ng value nung actual stress. So, kapag daw, di ba sa transition region tsaka sa tension controlled, parehong nag-yield yung bakal. So, para malaman natin kung anong value ng phi or the reduction factor na gagamitin natin, kailangan malaman natin yung actual value ng Fs. So, kapag daw yung value natin is greater than 1,000 or equal to 1,000, 0.9 yung gagamitin nating phi. So, bakit yung critical value natin is 1,000? Diba, ang nasa design assumption natin na yung maximum usable strain naman kay steel reinforcement is 0.005. So, pag kinuha natin to, diba, dun sa relationship na stress over strain, so, si strain na 0.005, si modulus of elasticity ni concrete ay ni steel na 200,000 megapascal. Therefore, yung stress na Fs dyan is 1,000. So, kaya ito yung value na pinagkukumparahan natin. So, kapag naman less than 1,000 yung Fs mo na nakuha, meaning nasa transition region lang siya, therefore, we are going to use phi equals this value. So, doon naman tayo sa kabila. Halimbawa,
lumagpas sa raw balance yung value ng raw natin. So, ibig sabihin, yung steel daw natin is hindi mag-yield. Marireach na ni concrete yung maximum usable strain niya, samantalang si steel, hindi pa siya nag-yield. Ano? So, ang magiging design mo dito, kumbaga, siya ay over-reinforced or compression controlled. So, ang mangyayari dito, isolve lang din natin ulit yung value ng A and then ni C using T equals C, wherein yung Fs mo dito is less than Fy. So, sa T equals C, As, Fs to. Hindi siya Fy. Ano? So, mamaya papaliwanag ko din yan para mas malinaw. So, yan. Makukuha mo na dyan yung value ng A and C. So, yun. Makukuha mo na rin si nominal moment capacity times the reduction factor, and it becomes the ultimate moment capacity nung beam natin. So, ang gagamitin nating reduction factor is for compression controlled na 0.65. So, proceed tayo sa example. Ano? So, meron tayo ditong reinforced concrete rectangular beam daw. Ang given is, na width is 400, and then, yung depth naman niya is 720 mm. And then, is reinforced for tension only. Ibig sabihin, siya ay singly reinforced. So, ang area ng steel natin is 6 na 25 mm diameter bars. So, ang F'C is 21 MPa and yung Fy is 400. So, yung unang step is kunin natin si rho. That is As over BD. So, yung As dito is 6 na 25 mm. Ano? So, divided by B na 400 and then 720. So, pag kinalculate natin yan, ang result is, so, ito, equals, so, 0.0102. So, paano naman natin kukunin yung raw balance? Diba ito, dito natin siya pagkukumpara. So, sabi ko nga, dun lang tayo sa relationship ni stress-strain. Ano? Yung strain ng concrete at ng ating steel. So, yung strain ni concrete is 0.003, samantalang yung strain ni steel ay equivalent sa Fy over 200,000. So, mag-ratio and proportion lang din tayo dito ulit. So, this is the value of C and then D. Ano, so, C is to D is equal to 0.003 over Fy over 200,000 plus 0.003. So, kapag sinimplify natin to, we have C is equal to 600 over Fy plus 600. Ayan. So, yung C natin is equivalent to 600D over Fy plus 600. So, and then, anong mangyayari? Puproceed tayo dun sa T equals C, ano? So, yung As Fy natin is equal to 0.85 F'C AB. So, ang kukunin kasi natin dito is yung balance steel area. Ano? So, ASB ito. Ano?
So, ito yung amount ng bakal para maging balance nga din yung design mo. So, ayan, ASB ang nakalagay ko dyan. Tapos, syempre, pinapayield natin yung bakal, kaya FY to. Yung stress ng sa steel. And then, din sa concrete, dati lang, 0.85 F prime C AB. So, yan. Pwede nating isubstitute dito yung C, ano. So, we have ASB FY. So, tandaan mga subscript lang to yung yung S at B. So, 0.85 F prime C. So, yung A natin is beta 1 C. So, yung C natin ay palitan na din natin ng 600 D over Fy plus 600. So, yung times B. Ano? So, ang mangyayari, paano lalabas dito si raw balance? So, ang a-attain natin, dapat ASB, yung balance steel area, divided by BD. So, ibig sabihin, i-divide lang natin both sides by BD. Ano? Para ito, this is the raw balance na. Ano? So, ito yan. So, meron tayo ditong natirang FY pala. Sa left side pa, ano? Fy equals. So, dito, makakancel na to, B, tapos D. Ano? So, masisimplify itong equation sa right side sa ganito. F prime C, beta 1, 600. All over Fy plus 600. So, ano ba ang equivalent ni raw balance? 0.85 F prime C 600 beta 1 over Fy plus 600 plus Fy. So, ibinaba ko na lang to dito. Ano? So, ito na yung pinaka formula for raw balance. So, pakitandaan to, naka-fix na tong formulang to. Pwedeng kabisahin nyo na, or i-jot down nyo. So, ito na yung natin, yung formula ng raw balance. So, substitute lang tayo ng values. So, we have 0.85 F prime C, which is 21 times 600. And then, yung beta 1 natin is 0.85 since yung concrete compressive strength naman natin is hindi nag-exceed sa 28 megapascal. Ano? So, we have 0.85 and then sa baba, yung Fy natin is 400 and then multiplied by 600 plus 400. So, therefore, yung sagot is 0.0228. Ayan. So, kapag kinumpare natin yung raw kay raw balance, less than siya, So, therefore, still yields, So, pwedeng siya ay tension controlled or nasa transition region. So, ang gagawin natin, yung second step natin is i-compute natin and then Fs. So, ang gagamiting formula is T is equal to C. So, yung T natin is, since steel yields, yung AS, yung stress dito sa bakal natin, ang gagamitin is Fy. So, kapag hindi nag-yield, yung actual Fs ang ilalagay dito. Kasi less than Fy yun. So, dito sa C, sa right side, we have 0.85 F prime
CAB. So, yung steel area natin is, di ba, 6 na pi over 4 times 25 squared. Tapos, yung Fy natin na 400. Tapos, equals 0.85 F prime C na 21. And then, yung A, yun yung unknown. Tapos, yung B natin is 400. Tama ba? Ayan. So, we can solve now the value of A. Ayan. So, we have 6 pi times 25 squared divided by 4 multiplied by 400 equals alpha equals 0.85 times 21 times 400 x. So, pwede ko tong store sa A. Ano? Value. We have 164.999. Ibig sabihin, A is 165 mm na rin. Ano? So, ayan. Anong next step natin? Alamin natin yung actual value ni Fs. Base dun sa value ng A natin. So, ano yung magiging relationship ni Fs kay A or kay C siya may direktang relationship, 'di ba? So, kunin muna natin si C. So, yung A natin is i-divide lang natin by beta 1 na 0.85. So, i-store ko lang to sa C. So, 194.11. Ayan. So, ganun lang din ulit yung sa strain. Ayan. May 0.003 pa rin sa concrete. And then, ito na yung Fs over E. Ano? So, ratio and proportion lang ulit tayo nung sa C and D. Ano? So, we have ito ay C is to D is equal to 600 over Fs plus 600. So, dati ko na itong na-derive, ano? Pwede ko nang i-direkta. 600D over C minus 600. So, ito na yung formula nung to get the value of Fs given yung C na value natin. Ano? So, ayan. So, yung actual Fs natin, substitute lang tayo ng values dito. Si Fs is equal to 600. Yung D is 720, given na to. And then, yung C is yung na-compute natin na 194.11 minus 600. So, ito. Yan. Pwede na tong i-input sa calculator. We have 600 multiplied by 720 over 194 or yung nakastore nating value dito na C. And then, minus 600. So, this is 1625.46. So, ibig sabihin, si Fs is greater than Fy. Ano? Therefore, tension controlled. Ano? So, pag tension controlled, ang gagamitin na nating reduction factor is equal to 0.9. So, pwede na tayong kumuha nung Mn. Ano? So, dito, yung Mn natin is equivalent to yung phi times C D minus A over 2.
So, yung phi natin is 0.9 and then yung C is 0.85, F prime C na 21, and then yung A na value natin, ano yung A natin? 165. B is 400, and then ito na yung moment arm na D naman is 720, and then A na 165/2. So, direct input lang to sa calculator. We have yan, times 400 times 720 minus A/2. Ayan. So, we have 675.94 kilonewton meter. So, ito na yung ultimate moment capacity nung beam natin. Ano? So, sa next video, papakita ko naman kung paano, ano naman yung pagkakaiba kapag yung Fs naman natin is less than Fy. So, ayun, sa next video ko naman yun.